Sa isang maliit at payak na silid na gawa sa kahoy at pawid, malamlam ang liwanag mula sa isang lumang ilaw. Ang hangin ay malamig, at sa labas, maririnig ang huni ng mga insekto na tila nakikiramay sa lungkot ng gabing iyon. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahihinang pag-iyak ni Ana, ang bunsong kapatid ni Amy, na yakap-yakap siya ng mahigpit. Ate, huwag kang umalis, please, mahina ngunit may panginginig na pagsusumamo ni Ana. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Amy, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Dito ka na lang. Ayokong wala ka. Napakagatlabi si Amy, pilit na nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mahigpit na yakap ng kanyang mga kapatid, para bang natatakot silang mawala siya sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ni Ana, tinatapik ito ng marahan, upang kahit papaano'y maibsan ang lungkot na kanilang nadarama. Ana, Miguel, alam kong mahirap ito para sa inyo, pero kailangan kong gawin ito, mahina ngunit matatag niyang sabi. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang kinabukasan. Sa Maynila, makakahanap ako ng trabaho, makakapag-ipon tayo, at makakabalik ako na may dalang pag-asa para sa ating pamilya. Napayuko si Miguel, 10 taong gulang pa lamang ito, ngunit mayroon na siyang hinog na pangunawa, sa kabila ng kanyang murang edad. Ate, hindi mo naman kailangang umalis. Kahit mahirap tayo, nakakaraos naman tayo dito sa probinsya. Paano kung mapahamak ka roon? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Pinisil ni Amy ang kanyang kamay at pinilit ngumiti. Alam kong mahirap ang buhay sa Maynila, pero mag-iingat ako. Hindi ako susuko, Miguel. Para ito sa inyo. Para kay inay at itay. Sa isang tabi, tahimik na nakaupo si Aling Rosa, ang kanilang ina. Kita sa kanyang mukha ang lungkot, ngunit hindi siya umiimik. Alam niyang matagal nang pinag-isipan ni Amy ang desisyong ito. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang panganay. Anak, sigurado ka na ba? Malayo ang Maynila, hindi tulad dito sa atin, mas magulo doon, at mas mahirap. Baka mahirapan ka. Napatingin si Amy sa kanyang ina. Sa kabila ng pag-aalinlangan nito, dama niya ang kanyang pag-aalala at pagmamahal. Inay, alam kong mahirap, pero hindi ko kayang tiisin na nakikita kayong nahihirapan. Ilang beses ko na pong pinag-isipan ito. Kung may paraan akong mabigyan ng mas magandang kinabukasan sina Ana at Miguel, gagawin ko po ito. Mula sa labas, isang malalim na buntong hininga ang umalingaw-ngaw. Isang matipunong lalaki, na may bahagyang puting buhok at halata ang lungkot sa kanyang mukha, ang pumasok sa silid. Si Mang Ernesto, ang ama ni Amy. May bakas ng hirap sa kanyang balat, bunga ng mahabang taon ng pagtatrabaho sa bukid. Amy, mahinahon ngunit mabigat ang kanyang tinig. Alam mo bang napakalaking sakripisyo ang gagawin mo? At hindi lang ito para sa sarili mo, kundi para sa ating lahat. Tumango si Amy, bitbit ang bigat ng kanyang pasya. Alam ko po, itay. Pero gusto ko pong subukan. Kung mananatili ako rito, alam kong patuloy tayong maghihirap. Gusto ko pong makatulong sa inyo kahit papano. Tahimik na tumingin si Mang Ernesto sa kanyang anak. Sa kanyang puso, nais niyang pigilan si Amy. Nais niyang protektahan ito mula sa mga panganib sa Maynila. Ngunit alam rin niya na hindi niya pwedeng ipagkait kay Amy ang pagkakataong sumubok para sa mas magandang buhay. Lumapit siya sa kanyang anak at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Napakabata mo pa anak, pero alam kong matalino at matapang ka. Kung ito ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Ngunit tandaan mo, anuman ang mangyari, may tahanan kang babalikan dito. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Amy ang basbas ng kanyang ama. Pangako po, itay, hindi ko kayo bibiguin. Magpapadala po ako ng pera para sa inyo, at babalik po ako. Nagpigil ng luha si Mang Ernesto at niyakap si Amy ng mahigpit. Mag-ingat ka, anak, lagi mong tandaan, hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng pera, kundi sa katapatan at kabutihang loob. Sa gabing iyon, habang magkasamang natutulog sina Amy, Ana, at Miguel sa iisang papag, tahimik ang kanilang paligid ngunit mabigat ang hangin ng pamamaalam. Ang desisyon ni Amy ay hindi lamang isang simpleng pag-alis, ito ay isang pangakong kailangang tuparin, isang sakripisyong kailangang tanggapin, at isang bagong simula na hindi tiyak kung saan haantong. Masangsang ang amoy ng usok ng mga sasakyan, at halo-halong sigaw ng mga barker ang pumuno sa tenga ni Amy,
pagdating niya sa bus terminal ng Maynila. Hindi niya maiwasang mapasinghap ng hangin, ibang-iba ito sa sariwang simoy ng hangin sa kanilang probinsya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lumang bag habang nililinga ang paligid, pilit na hinahanap ang kanyang tiyahin. Hindi nagtagal, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa malayo. "Aimee," sigaw ni Aling Linda, habang kumakaway sa kanya. Agad siyang lumapit sa kanyang tiyahin at mahigpit na niyakap ito. "Tita Linda." Masaya siya na may kakilala siyang sasalubong sa kanya, sa malaking lungsod na ito. "Naku iha, ang layo ng biyahe mo. Pagod ka ba?" tanong ng tiyahin habang inaayos ang gulugulong buhok ni Aimee. "Medyo lang po tita, pero ayos lang po ako," sagot ni Aimee. Kahit ramdam ang pagod, pinilit niyang ipakita ang pagiging masigla. "Mabuti naman kung ganon. Halika na, sumakay na tayo ng jeep. Hindi dapat naghihintay ang amo mo," sagot ni Aling Linda habang inaakay siya papunta sa pila ng mga jeep. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang mamangha si Aimee sa kanyang nakikita. Napakaraming sasakyan, nag-uunahang bus, at mga gusaling tila abot na ang langit. Mabilis ang takbo ng buhay sa lungsod, ang mga tao ay nagmamadaling tumawid, ang mga tindero ay sumisigaw para ibenta ang kanilang paninda, at ang billboard sa kalsada ay tila nagsasayawan sa kanyang paningin. Malayo ito sa katahimikan ng kanilang baryo. Pagkarating nila sa harap ng isang malaking bakuran na may mataas na gate, hindi mapigilan ni Aimee ang muling paglunok ng kaba. Sa harapan niya ay isang napakagarang mansyon, may malalawak na bintana, matatayog na haligi, at isang hardin na puno ng iba't ibang halaman at estatwa. Sa probinsya, ang pinakamalaking bahay na nakita niya, ay gawa sa semento at may 2 palapag. Ngunit ito ay tila bahay ng mga taong mayayaman sa pinapanood niyang teleserye, sa lumang TV sa kanilang kubo. "Dito ka magtatrabaho Aimee," sabi ni Aling Linda, itinulak ang gate at sinenyasan siyang pumasok. "Tandaan mo, mahigpit si Ma'am Divina. Sundin mo lang ang utos niya at huwag kang gagawa ng ikaiinis niya." Tahimik na tumango si Aimee, pilit pinapalakas ang kanyang loob. Hindi niya maaaring palampasin ang oportunidad na ito. Para ito sa kanyang pamilya. Nang kumatok sila sa pinto, agad itong bumukas at lumitaw ang isang matikas na babae, si Ma'am Divina. Nakaayos ng perpekto ang kanyang buhok, at suot niya ang isang mamahaling bestida. Matatalas ang kanyang mata na tumingin kay Aimee, dahilan para biglang mapayuko ang dalaga sa kaba. "Ma'am, ito na po si Aimee, ang pamangkin ko. Siya po yung binanggit ko sa inyo," sabi ni Aling Linda, may bahagyang pag-aalangan sa boses. Tinitigan ni Ma'am Divina si Aimee mula ulo hanggang paa, bago bahagyang nagtaas ng kilay. Maliit, bulong nito sa sarili. "Mukhang masipag ka naman." Agad na tumango si Aimee. "Opo ma'am. Hindi mo kailangang magluto, may kusinero kami rito. Ang trabaho mo ay linisin ang buong bahay, lalo na ang kwarto ng anak kong si Christine." "Opo ma'am," sagot niya agad, kahit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Huminga ng malalim si Aling Linda bago tinapik ang balikat ni Aimee. "O siya, iwan na kita Aimee, magpakabait ka ha. Magdasal ka palagi," nilingon ni Aimee ang tiyahin, at hindi niya napigilang mapaluhan ng bahagya. "Salamat po, tita." Isang mahinang tango lang ang isinagot ni Aling Linda, bago ito tuluyang lumabas ng malaking pintuan. Ngayon, mag-isa na siya. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang buong bahay," sabi ni Ma'am Divina habang naglalakad papasok. Mabilis na sumunod si Aimee, hawak pa rin ang kanyang bag, habang nililibot ang kanyang paningin sa loob ng mansyon. Napakaraming bagay na hindi niya inaasahan, ang sahig ay gawa sa makintab na marmol, may malalaking chandelier sa kisame, at ang bawat sulok ay punong-puno ng mamahaling dekorasyon. Sa isang tabi, may isang malaking painting ng isang babaeng kahawig ni Ma'am Divina, siguro'y isa sa kanilang mga ninuno. "Kadalasan, ako lang ang nandito sa bahay," biglang sabi ni Ma'am Divina habang patuloy na naglalakad. "Ang asawa kong si Andy ay laging nasa trabaho, bihira siyang umuwi. Ang anak ko namang si Christine ay nag-aaral sa isang universidad sa malayo at umuuwi lamang tuwing weekend. Kaya asahan mong halos tayo lang ang magkasama dito." Napahawak si Aimee sa strap ng kanyang bag. "Opo ma'am. Ang ibig sabihin nito, gusto kong panatilihing maayos at tahimik ang bahay. Ayaw ko ng ingay. Ayaw ko rin ng tamad. Maliwanag." "Opo ma'am. Mabuti."
Nagpatuloy sila sa paglalakad at dumaan sa isang mahabang pasilyo. Dito ang kwarto ni Christine, itinuro ni Ma'am Divina ang isang pinto. Siguraduhin mong laging malinis ang kanyang silid. Kahit wala siya rito, gusto kong handa ito sa kanyang pagdating tuwing Sabado ng gabi. Ayaw niyang makalat, lalo na sa kanyang gamit. Muling tumango si Amy. Opo ma'am. Pagtawid nila sa pasilyo, bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang lalaking nasa edad 40, may matipunong pangangatawan at nakasuot ng puting apron. Tahimik itong naglakad patungo sa kusina, hindi man lang tumingin sa kanila. Siya si Lito, ang kusinero rito, sabi ni Ma'am Divina. Matagal na siyang nagtatrabaho sa amin. Hindi siya pala salita, kaya huwag mo nang subukang makipagkwentuhan sa kanya. Napatingin si Amy kay Lito, nakasalukuyang abala sa paghahanda ng kung anong lulutuin. Tumango lang siya bilang paggalang, pero hindi ito nag-abalang tumingin sa kanya. At ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Ma'am Divina nang makarating sila sa isang maliit na silid, sa likuran ng bahay, katabi ng kusina. Binuksan niya ang pinto, at nakita ni Amy ang isang simpleng kwarto, may maliit na kama, isang lumang aparador, at isang maliit na bintana. Hindi ito kasinggaran ng ibang kwarto rito, pero sapat na para sa isang katulong, dagdag ni Ma'am Divina. Opo ma'am, maraming salamat po, sagot ni Amy, kahit ramdam niyang naiilang siya sa lugar. Magsisimula ka bukas ng maaga. Siguraduhin mong handa ka, sabi ng ginang bago lumakad palayo. Naiwan si Amy sa kanyang bagong silid. Napaupo siya sa kama, ramdam ang lamig ng sahig sa ilalim ng kanyang paa. Nilapag niya ang kanyang bag at sandaling tumingin sa maliit na bintana. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya ay may halo ng kaba at lungkot. Naisip niya ang kanyang pamilya, si Inay, si Itay, sina Miguel at Ana. Alam niyang malayo na siya sa kanila, pero kailangan niyang magpakatatag. Para sa kanila ito, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, kahit may kaba sa kanyang puso, pinilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Bukas, sisimulan na niya ang kanyang bagong buhay. Sa bawat araw na lumipas sa mansyon ni Ma'am Divina, si Amy ay palaging abala. Mula sa madaling araw na paggising hanggang sa paglubog ng araw, walang katapusang mga utos ang kanyang tinatanggap. Amy, siguraduhin mong wala ni isang dahon na matitira sa veranda. Amy, bakit may bahid pa ng alikabok ang lamesa sa sala? Ano bang ginagawa mo? Amy, ayusin mo ang kurtina sa bintana, hindi pantay. Walang araw na dumaan na hindi siya pinupuna ni Ma'am Divina. Sa bawat maliit na pagkakamali, sapat na ito upang siya ay mapag-alitan. Ngunit sa tuwing tatawag si Amy sa kanyang pamilya, iba ang kanyang sinasabi. Kamusta ka na dyan, anak? Tanong ng kanyang ina, si Aling Rosa, sa isa sa kanilang mga pag-uusap sa telepono. Ayos lang naman po ako, inay. Mabait po ang amo ko, sagot ni Amy, tinatago ang totoong kalagayan sa kanyang tinig. Maayos po ang pakikitungo nila sa akin dito. Mabuti naman kung ganun. Lagi ka lang mag-ingat dyan ha, sagot ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Sa kabila ng hirap at pagod, may isang liwanag na nagpapagaan ng kanyang loob, si Christine, ang anak ni Ma'am Divina. Isang hapon, habang nagliligpit si Amy sa kwarto ni Christine, isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya mula sa pinto. Amy. Napalingon si Amy at nakita niya si Christine na nakatayo doon, dala ang isang maliit na bag ng mga pagkain. Opo ma'am, ano po iyon? Tugon ni Amy, na agad yumuko bilang paggalang. Tawagin mo na lang akong Christine, walang po at opo, sabi ni Christine na may ngiti. Dinalhan kita ng merienda, kain ka muna. Salamat Christine, pero baka magalit ang mommy mo, kapag nalaman niyang nagbibigay ka sa akin ng pagkain, sagot ni Amy, hindi mapigilan ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala, sabi ni Christine, na may kumpiyansa sa kanyang tinig. Mula noon, naging madalas ang pag-uusap ng dalawa. Si Christine, na madalas nasa bahay tuwing weekend, ay nagiging sandalan ni Amy. Nagdadala si Christine ng mga pocketbooks, snacks, at minsan pa nga ay music CDs na makakatulong upang maibsan ang pagod at lungkot ni Amy. Nahihirapan ka ba dito? Tanong ni Christine isang hapon habang sila ay nakaupo sa hardin. Oo, minsan, pag-amin ni Amy. Pero sanay naman ako sa trabaho. Mas mahirap lang kapag palagi kang pinapagalitan kahit sa maliit na bagay. Pasensya ka na sa mommy ko ha.
Sana hindi ka mawalan ng loob, sabi ni Christine, halata ang simpatsya. Salamat sa iyo, Christine. Malaking tulong ang iyong pagkakaibigan, sabi ni Amy, ngumiti sa kabila ng pagod. Sa bawat araw na dumaan, lalong tumibay ang kanilang samahan. Tuwing weekend, nagkukwento si Christine tungkol sa kanyang buhay sa kolehiyo, habang si Amy naman ay nagbabahagi ng mga kwento mula sa probinsya. Gusto ko sanang maranasan ang buhay sa probinsya, Amy. Parang mas payapa, wika ni Christine sa isa sa kanilang mga kwentuhan. Kung gusto mo, isasama kita pag-uwi ko. Makikita mo kung gaano kasimple at kaganda roon, alok ni Amy. Nakangiti, tumango si Christine. Gusto ko yan. Sa mansyon na puno ng utos at tensyon, ang pagkakaibigan ni Amy at Christine ay nagsilbing liwanag at kaginhawaan. Hindi man palihim ang kanilang samahan, ito ay kanilang pinahahalagahan bilang pahinga mula sa araw-araw na gawain, at bilang isang tunay na koneksyon sa mundong kung minsan ay malupit. Isa na namang nakakapagod na araw para kay Amy. Maghapong utos, at walang pahinga. Ang kanyang katawan ay mabigat, pero hindi niya iyon alintana. Mas mahalaga na magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, upang hindi siya pag-alitan ni Ma'am Divina. Pagkatapos niyang linisin ang hapagkainan, tinawag siyang muli ng kanyang amo. Amy, umalis ka sa kusina at umakyat ka sa atik. Siguraduhin mong malinis iyon at walang alikabok. Opo ma'am, agad niyang sagot, kahit alam niyang ito na naman ay isang gawaing halos walang katapusan. Dahan-daang binuksan ni Amy ang pinto ng atik. Agad siyang sinalubong ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Napasinghap siya at agad niyang tinakpan ang kanyang ilong. Nako, ang kapal ng alikabok dito. Siguradong matagal na itong hindi nalilinis, bulong niya sa sarili habang sinisimulan niyang ayusin ang mga nakatambak na lumang kahon. Habang pinupunasan niya ang isang lumang aparador, may narinig siyang mahinang tunog. Napahinto si Amy at lumingon sa paligid. Sa isang sulok ng atik, nakita niya ang isang maliit na puting daga na tila takot na takot. Sa harap nito, nakayuko at handa nang umatake ang malaking kulay orange na pusa ni Ma'am Divina. Parang nanigas ang katawan ni Amy. Alam niyang sa isang iglap, maaaring dakmain ng pusa ang maliit na daga. Hoy, tama na, sigaw niya habang mabilis na lumalapit. Hinawi niya ang pusa, at mabilis na inabot ang dagang nanginginig sa takot. Niyakap niya ito ng maingat, pinapakalma habang kinakausap. Kawawa ka naman. Takot na takot ka, bulong niya, hinihimas ang likod ng maliit na nilalang. Tumingin siya sa pusa at mahinahong sinaway ito. Hindi lahat ng bagay kinakain ha. Napasinghap ang pusa, tila naiinis na nawalan ito ng laruan, pero umalis na rin ito sa atik. Nang tingnan ni Amy ang kanyang palad, nakita niyang mahigpit na nakakapit ang maliit na puting daga sa kanyang daliri. Para bang alam nitong iniligtas siya ni Amy. Ang tapang mo kahit maliit ka lang, bulong ni Amy, napapangiti. Para kang si Coco sa paborito kong palabas. At mula noon, tinawag niyang Coco ang kanyang bagong kaibigan. Pagkatapos ng halos 3 oras ng paglilinis sa atik, bumaba si Amy patungo sa kanyang maliit na silid, dala pa rin si Coco. Alam niyang delikado kung mahuli ito ni Ma'am Divina, pero hindi niya kayang iwanan ang puting daga. Kumuha siya ng isang lumang kahon ng sapatos, at nilagyan ito ng malambot na piraso ng tela, upang magsilbing higaan ni Coco. Dito ka na lang muna, Coco. Huwag kang lalabas ha, bulong niya habang maingat na inilalagay ang daga sa loob ng kahon. Sa mga sumunod na araw, palaging may dalang pagkain si Amy para kay Coco. Minsan ay maliliit na piraso ng tinapay, kanin, o kahit anong matira mula sa kusina, na palihim niyang inilalagay sa kahon. Palagi rin niyang pinapalitan ng tubig, upang masigurong may malinis na inumin ang kanyang maliit na kaibigan. Sa tuwing matatapos ang kanyang trabaho, at makakabalik na siya sa kanyang silid, naglalaan siya ng oras upang kausapin si Coco. Alam mo, Coco, parang mas madali ang araw ko kapag nakikita kitang nandito, bulong niya isang gabi habang pinagmamasdan ang maliit na daga na kumakain sa kanyang kahon. Minsan, gusto ko nang umalis dito. Ang hirap ng trabaho, pero kapag nakikita kitang masaya sa maliit mong mundo, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Sa ganitong paraan, kahit paano ay napapawi ang lungkot ni Amy. Sa kabila ng pagod at lungkot sa mansyon, nagkaroon siya ng kasama na hindi kailanman huhusga o sisigaw sa kanya. Sa mga gabi na pagod siya, minsan ay inilalapit niya ang daliri kay Coco,
at hinahayaan itong humawak dito ang puting daga, gamit ang maliliit nitong paa. Sa bawat gabing pag-uusap nila, pakiramdam ni Aimee ay hindi siya nag-iisa. Salamat sa iyo, Coco, bulong niya bago siya pumikit upang makatulog. Hindi niya alam na sa katahimikan ng gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, may hiwagang nangyayari sa loob ng kanyang silid, isang lihim na hindi pa niya natutuklasan. Habang mahimbing na natutulog si Aimee sa gabi, si Coco naman ay tila may sariling mundo. Sa katahimikan ng gabi, gumagalaw ang maliit niyang katawan at dahan-daang lumalabas ito mula sa kanyang kahon. Ngunit walang nakakaalam kung saan siya pumupunta. Sa bawat pagsikat ng araw, palaging bumabalik si Coco sa kanyang kahon, subalit sa kanyang pagbabalik, may dala siyang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Maliit na mga diamante, o minsan ay mga kumikinang na hiyas, lahat ng ito ay maingat niyang inilalagay sa ilalim ng kanyang higaan, na gawa sa tela ng lumang damit. Araw-araw, parami ng parami ang mga misteryosong bato sa kanyang taguan. Ngunit hindi ito napapansin ni Aimee. Dahil sa kanyang labis na pagod mula sa maghapong gawain, mahimbing siyang natutulog tuwing gabi, at walang ideya na sa mismong silid niya, ay may isang mahiwagang bagay na nangyayari. Isang tahimik na gabi sa mansyon, biglang sumigaw si Ma'am Divina mula sa kanyang silid. Nasaan ang kwintas ko? Wala sa lalagyan ko. Halos yumanig ang buong bahay sa lakas ng kanyang tinig. Mabilis na lumabas ng kwarto si Aimee, nag-aalalang tinungo ang hagdan. Sa baba, nakita niyang galit na galit si Ma'am Divina, na hawak ang isang walang laman na jewelry box. Aimee, sigaw ng ginang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ikaw lang ang pumapasok sa kwarto ko. Ikaw lang ang pwedeng kumuha ng kwintas ko. Napatigil si Aimee, nanlalamig ang kanyang katawan. Ma'am, hindi po ako kumukuha ng kahit ano sa kwarto niyo, mahina niyang sagot, nanginginig ang kanyang boses. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ng ginang, na nakaturo sa kanya. Napakahalaga ng kwintas na iyon. Mas mahalaga pa iyon kaysa sayo. Parang sinampal si Aimee ng napakalakas sa puso. Hindi lang siya inaakusahan ng isang bagay na hindi niya ginawa, kundi para bang wala siyang halaga sa paningin ng kanyang amo. Ma'am, hindi ko po talaga alam kung nasaan iyon. Hindi ko po kailanman ginagalaw ang mga mahahalagang gamit ninyo, desperadong paliwanag niya, ngunit hindi siya pinakinggan. Lumayas ka, madiin na sabi ni Ma'am Divina. Hindi ko kailangan ng magnanakaw sa bahay na to. Umalis ka bago pa ako lalong mainis. Naramdaman ni Aimee ang bigat ng mga salitang iyon. Napahiya siya, nalungkot, at higit sa lahat, nasaktan. Dahan-daang pumasok si Aimee sa kanyang maliit na silid. Habang sinasara niya ang pinto, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili, ramdamang matinding sama ng loob. Wala naman akong ginawang masama. Umupo siya sa kanyang kama, hinayaan ang luha niyang tumulo, habang marahang tinatanggal ang kanyang mga damit mula sa maliit na istante. Ang bawat damit na kanyang tinupi ay tila may bigat na kasama, alaala ng pagod, hirap, at sakit ng loob sa pananatili niya sa bahay na ito. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa bag, napatingin siya sa isang sulok kung saan nakalagay ang maliit na kahon ni Coco. Tahimik lang ang kanyang munting kaibigan, waring hindi alam ang gulo na nangyayari. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at hinaplos ang gilid nito. Sasama ka sa akin, Coco. Hindi kita pwedeng iwan dito. Habang inaayos ni Aimee ang mga gamit ni Coco, napansin niyang may kung anong kumikinang sa ilalim ng maliit na tela, na ginagamit na higaan ng daga. Nanlaki ang kanyang mata nang makita ang maliliit na makikinang na bato, mga diamante at hiyas, na nagkalat sa loob ng kahon ni Coco. Ano to? Bulong niya sa sarili, nagtataka. Isa-isa niyang pinulot ang mga bato at tinignan sa ilalim ng ilaw. Makikintab, iba't ibang kulay, tila mga mamahaling bato. Ngunit hindi niya alam ang halaga ng mga ito. Napangiti siya kahit papaano. Ikaw talaga, Coco, mahilig ka sa makikinang na bagay. Biro niya habang marahang kinukurot ang puting daga. Inisip niya na baka walang halaga ang mga ito. Parang puwit lang ng baso, sabi niya sa kanyang sarili. Dahil sa matinding lungkot at pagod, hindi niya binigyang pansin ang mga ito at basta na lamang itinapon sa basurahan, kasabay ng kanyang ibang gamit na hindi na niya kailangan. Hindi niya alam na ang mga batong iyon ay hindi ordinaryong puwit ng baso, kundi tunay na mga diamante at mamahaling hiyas na may hindi matatawarang halaga.
At sa sandaling iyon, isang kayamanan ang kanyang itinapon nang hindi niya namamalayan. Matapos ayusin ang kanyang gamit, tumingin siya sa paligid ng kanyang kwarto sa huling pagkakataon. Hawak ang bag sa isang kamay at ang kahon ni Coco sa kabila, huminga siya ng malalim. Tayo na Coco, wala na tayong dahilan para manatili rito. Lumabas siya ng silid, ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi ng kanyang sarili na parang nawalan ng direksyon. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa labas, ngunit isang bagay ang sigurado. Mas pipiliin niyang magsimula muli, kaysa manatili sa lugar kung saan siya ay walang halaga. Habang nasa bus pa uwi sa kanilang probinsya, hindi mapigilan ni Amy ang pagtulo ng kanyang luha habang yakap-yakap ang maliit na kahon ni Coco. Sa kabila ng lahat ng sakit ng loob at panghuhusgang kanyang pinagdaanan, naramdaman niya ang bahagyang ginhawa sa pag-iisip, na sa wakas, makakauwi na siya sa kanyang pamilya. Habang nakatanaw sa malalayong kabundukan at palayan, biglang nagring ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha ito mula sa kanyang bag at nakita ang pangalang lumabas sa screen, si Christine. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Amy, narinig niyang mahina ngunit nag-aalalang boses ni Christine sa kabilang linya. Christine, mahina niyang tugon, dama ang bigat ng kanyang damdamin. Pasensya ka na Amy, nalaman ko ang ginawa ng mommy ko sa'yo, kung alam ko lang, hindi ko hahayaan na basta ka na lang niya palalayasin. Halata ang pagsisisi sa boses ni Christine. Napapikit si Amy, pilit na pinipigilan ang muling pagluha. Wala iyon Christine. Alam kong hindi mo gustong mangyari ito. Gusto ko lang malaman mo na nandito pa rin ako. Tawagan mo lang ako palagi Amy. At i-add mo rin ako sa Facebook mo ha. May lambing sa boses ni Christine, tila gusto niyang siguraduhin na hindi mapuputol ang kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya sa ginawang pagpapalayas ni Ma'am Divina, napangiti si Amy ng bahagya. Kahit papaano, may isang tao sa mansyon na hindi siya tinuring na mababa. Salamat Christine. Huwag kang mag-alala, mag-uusap pa rin tayo. Pagdating sa terminal, bumaba si Amy mula sa bus, dala ang kanyang bag at ang kahon ni Coco. Pagbaba pa lang niya, agad siyang sinalubong ng kanyang inay Rosa at itay Manuel, na tila ba matagal siyang nawala. Anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka na, agad siyang niyakap ng kanyang ina, mahigpit at mayroong pangungulila. Inay, itay, mahina niyang sabi, at doon na siya tuluyang napaiyak. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Dito ka na lang anak. Kahit mahirap ang buhay natin, mas mahalaga sa amin na magkakasama tayo. Naramdaman ni Amy ang init ng kanilang yakap, isang yakap na puno ng pagmamahal at pagtanggap, malayo sa malamig at matigas na trato sa kanya sa Maynila. Pagdating nila sa kanilang munting bahay, agad niyang naramdaman ang ginhawa ng pagiging nasa sariling tahanan. Kahit maliit at simple lang ang kanilang bahay, dama niya ang tunay na kapayapaan. Habang nag-aayos ng kanyang gamit, tinanong siya ng kanyang ina. Ano ba talaga ang nangyari, anak? Dahan-daang huminga si Amy, tinitimbang kung paano ipapaliwanag ang lahat. Ngunit alam niyang hindi niya kailangang magsinungaling sa kanyang pamilya. Inay, hindi po naging madali ang buhay ko roon. Hindi po mabait ang amo ko. Palagi niya akong sinisigawan, pinagagalitan sa maliliit na bagay, hanggang sa isang araw, may nawalang kwintas at ako ang tinuro na kumuha, kahit wala naman akong kasalanan. Napailing ang kanyang ama. Nakakalungkot marinig yan anak. Akala naman namin ay ayos ka lang doon. Hindi ko lang po sinabi noon, kasi ayaw ko kayong mag-alala, sagot ni Amy, pinahid ang kanyang luha. Pero mas mabuti na rin pong nandito ako ulit. Dito, alam kong hindi ako huhusgahan ng walang dahilan. Muling hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Tama ka anak, hindi mo kailangang tiisin ang ganong klaseng buhay. Dito, kahit hindi tayo mayaman, mahalaga kayong lahat na magkakapatid sa amin. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ng kanyang ina ang maliit na kahon na hawak niya. Ano yan anak? Ngumiti si Amy at dahan-daang binuksan ang kahon. Inay, itay, ito po si Coco. Mula sa loob ng kahon, lumabas ang maliit na puting daga na bahagyang nag-inat at tumingin sa paligid. Nagulat si Miguel at Ana, ang kanyang mga nakababatang kapatid, at lumapit agad upang tingnan ito. Ate, may alaga kang daga, halos sabay nilang tanong. Tumawa si Amy. Oo, siya ang naging kaibigan ko sa Maynila. Kung wala siya, baka lalo akong nalungkot doon. Nakangiti ang kanyang ama habang pinagmamasdan si Coco. Mukhang espesyal yang alaga mo.
anak. Opo, Itay, sagot ni Aimee habang pinagmamasdan si Coco na tila kampante sa kanyang bagong tahanan. Para siyang may mahiwagang kapangyarihan. Kahit maliit lang siya, nakakatanggal siya ng lungkot. Napangiti ang kanyang ina. Mabuti at may kasama ka sa hirap at lungkot mo doon sa Maynila. Dito, aalagaan natin siya ng maayos. Tumango si Aimee. Opo, Inay. Dito aalagaan natin si Coco, sa isang tahanan na puno ng pagmamahal. Sa gabing iyon, natulog si Aimee sa sarili niyang higaan, hindi na sa isang malamig na kwarto ng isang mansyon, kundi sa init ng tunay niyang tahanan. Sa tabi niya, nakahiga si Coco sa kanyang maliit na kahon, tila ba masaya rin sa kanilang bagong buhay. At sa unang pagkakataon, nakatulog si Aimee ng mahimbing, hindi dahil sa pagod mula sa trabaho, kundi dahil sa kapayapaan na hatid ng kanyang pamilya. Mula nang bumalik si Aimee sa kanilang probinsya, mas naging maligaya siya sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Sa kabila ng sakit ng loob na kanyang dinanas sa Maynila, pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling ng mga mahal niya sa buhay. Isang umaga, nagising siya ng maaga upang ayusin ang bahay ng kanyang munting kaibigan. Ginawa niyang mas maluwang at mas komportable ang munting bahay ni Coco, nilagyan ito ng malinis na tela, isang maliit na lalagyan ng tubig, at ilang piraso ng pagkain. Ayan, Coco, mas maganda na ang bahay mo, bulong niya habang pinagmamasdan ang daga na tila masayang gumagalaw sa loob ng kanyang bagong tahanan. Ngunit nang muli niyang tingnan ang loob ng kahon kinabukasan, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sa loob ng kahon ni Coco, may nakakalat na mga makikinang na bato, maliit, makintab, at tila mamahaling hiyas. May mapuputing parang yelo, may bughaw na parang tubig, at may pulang tila nag-aapoy sa kinang. Ano na naman to? Gulat niyang bulong habang isa-isang pinupulot ang mga ito. Saan kaya galing ang mga to? Tumingin siya kay Coco, na nakaupo lang sa isang sulok, tahimik at tila walang alam. Napailing si Aimee at napangiti. Ikaw talaga, Coco, napakahilig mo talaga sa makikinang na bagay. Bagamat natuwa siya sa kakaibang bagay na nakita niya, hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Sa isip niya, baka puwit lang ng baso ang mga ito, o mga piraso ng mga peking alahas na napulot nito kung saan-saan. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang kanyang itay, na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa harapan ng kanilang kubo. Itay, tingnan niyo po ito, sabi ni Aimee habang inilalapag sa mesa ang mga bato mula sa kahon ni Coco. Napakunot noo si Mang Ernesto bago isa-isang pinagmasdan ang mga bato. Saan mo nakuha to, anak? Hindi na nagatubili si Aimee. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo. Galing po ito kay Coco, Itay. Nagkatinginan sina Mang Ernesto at Aling Rosa. Napakunot ang noo ng kanyang ama. Si Coco, yung alaga mong puting daga. Tumango si Aimee. Opo, lagi siyang nagdadala ng mga makikintab na bagay. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha. Tahimik na napatingin si Mang Ernesto sa mga bato, tapos tiningnan muli si Aimee. Sa gilid naman, si Inay Rosa ay parang hindi makapaniwala. Anak, baka naman napulot lang niya ito kung saan-saan. Hindi naman siguro totoo yang iniisip mo. Pero muling napatingin si Mang Ernesto sa mga bato. Muli niyang pinisil ang isa, tapos tinapat sa sikat ng araw. Kita niyang kumikinang ito sa ilalim ng liwanag. Mukhang hindi ordinaryo tong mga to, Aimee, sabi ni Mang Ernesto. Baka piraso lang yan ng basag na bote, sabi naman ni Aling Rosa. Umiling si Mang Ernesto. Hindi ako sigurado, pero parang may halaga to. Mas mabuti sigurong ipasuri natin. Saan naman po natin ipapatingin ito, Itay? Tanong ni Aimee. Ngumiti si Mang Ernesto. May kababata ako, si Joey. Galing siya sa Saudi at mahilig mangolekta ng mga alahas at mamahaling bato. Siya ang makakapagsabi kung totoo ang hinala ko. Makaraan ng ilang oras, nagtungo sila sa bahay ni Mang Joey, isang dating OFW sa Saudi Arabia. Kilala siya sa kanilang baryo bilang isang taong may kaalaman sa ginto, hiyas, at mamahaling bato. Pagdating nila roon, sinalubong sila ni Mang Joey na nakasuot ng simpleng damit at may salamin sa mata. Mang Ernesto, anong atin, bati nito, sabay abot ng kamay sa kanyang matagal ng kaibigan. May gusto lang kaming ipasuri sa'yo, Joey, sagot ni Mang Ernesto habang inilalabas ang mga batong dala nila ni Aimee. Inilatag nila ang mga ito sa lamesa sa harapan ni Mang Joey. Nang makita ito ng matanda, agad nanlaki ang kanyang mga mata.
Mang Ernesto, saan nyo nakuha ang mga ito? Tanong ni Mang Joey, halos hindi makapaniwala. Nahanap lang ni Aimee sa isang bundok, sagot ni Mang Ernesto, hindi sinasabi ang totoong pinagmulan ng mga bato. Dahan-daang hinaplos ni Mang Joey ang isang batong kasing laki ng daliri at tinapat ito sa liwanag. Aimee, Mang Ernesto, hindi ito puwit ng baso lang. Totoong mga diamante at mamahaling hiyas ang mga ito. Parang tumigil ang mundo ni Aimee sa kanyang narinig. Ano po, halos pabulong niyang tanong, hindi siya makapaniwala. Oo, at hindi lang ito basta ordinaryong mga hiyas at diamante, mataas ang kalidad ng mga ito. Sigurado akong may malaking halaga ang mga to sa merkado, dagdag pa ni Mang Joey. Nakaramdam si Aimee ng malamig na hangin sa kanyang batok. Napatingin si Mang Joey kay Mang Ernesto. Mang Ernesto, siguraduhin mong itago tong mga to at huwag ipagsabi sa iba. Malaki ang magiging halaga nito kapag naibenta sa tamang tao. Hindi makapagsalita si Aimee. Sa lahat ng maaaring mangyari, ito ang hindi niya kailanman inasahan. Kung gusto ninyong malaman kung magkano ang halaga ng mga to, may kakilala akong bumibili at nagbebenta ng mga mamahaling bato sa Maynila. Maaari ninyong ipasuri ang mga to sa kanya. Habang nag-uusap silang tatlo, nakaupo si Coco sa balikat ni Aimee, tahimik lang ngunit tila nakikinig sa bawat usapan. Sa loob-loob ni Aimee, isang bagay ang sigurado, hindi pa natatapos ang misteryo sa likod ng mga hiyas. Sa isip ni Aimee, isang tanong ang bumabalot sa pagkatao ng daga, sino ka talaga, Coco? Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon, at habang mahimbing na natutulog si Coco sa kanyang munting tahanan, hindi maiwasan ni Aimee na pagmasdan ito. Ang kanyang alagang puting daga, mahiwaga nga ba talaga ito? O may mas malalim pang dahilan kung bakit siya napunta sa kanila? Pagkalipas ng ilang linggo mula nang matuklasan ni Aimee at ng kanyang ama, ang tunay na halaga ng mga bato mula kay Coco, nagdesisyon siyang gamitin ang pera mula sa pagbebenta ng ilang mamahaling hiyas, upang buhayin muli ang maliit na fish pond ng kanyang ama. Matagal na itong napabayaan dahil sa kakulangan ng puhunan. Ngayon, gusto niyang bigyan ng bagong simula ang kanilang maliit na kabuhayan. Sa simula, hindi naging madali ang pagbuhay sa fish pond. Sa unang buwan pa lang, marami sa kanyang mga alagang isda ang namatay. Nalungkot si Aimee at napaisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Itay, mukhang hindi ko po ito kayang gawin. Napakarami pong namatay na isda, malungkot niyang sabi habang nakaupo sa tabi ng fish pond, pinagmamasdan ng ilang isdang lumulutang na patay. Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang likod. Anak, hindi laging madali ang negosyo. Pero kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong matuto. Huwag kang sumuko agad. Napabuntong hininga si Aimee. Alam niyang tama ang kanyang ama. Dahan-daang lumapit ang kanyang ama, marahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Maraming paraan pa para mapaunlad natin ito. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa tsamba. Kailangan natin ng mas malalim na kaalaman. Tumingin si Aimee sa kanya, halos maluha. Itay, hindi ko po alam kung tama ba itong ginagawa ko. Parang hindi yata ako para dito. Ngumiti lang si Mang Ernesto. Naramdaman ni Aimee na ayaw siyang sumbatan ng kanyang ama, kahit halata namang malaki na ang nalugi sa kanila. Sa halip, punong-puno ito ng pag-unawa. Ang mahalaga, anak, ay may natutunan ka. Sa susunod, mas alam mo na kung ano ang iyong gagawin at paano mag-iingat. Napaisip si Aimee sa sinabi ng kanyang ama. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Naghanap siya ng seminar tungkol sa aquaculture at fish farming sa kanilang probinsya. Nakipag-ugnayan siya sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan, at sa kabutihang palad, mayroong pang 3 araw na libreng pagsasanay, para sa mga gustong matuto tungkol sa tamang pag-aalaga ng isda. Sa nasabing seminar, parang binuksan ang kanyang mga mata sa tamang kaalaman sa pag-aalaga ng isda. Narinig niya ang tungkol sa tamang pagpapalit ng tubig, kung kailan dapat maglagay ng probiotics o bitamina sa tubig, kung paano labanan ang mga karaniwang sakit na tumatama sa isda, at kung anong hakbang ang dapat gawin upang protektahan ang mga alagang isda mula sa mga mandaragit. Naunawaan niya ring kailangan niyang baguhin ang feeding system, ang sobra o kulang na pagpapakain ay parehong nakakasama. Pag-uwi niya, tila puno ng bagong pag-asa at determinasyon si Aimee. Agad niyang ipinatupad ang kanyang mga natutunan. Nagpatayo siya ng mas maayos na irrigation system, upang mapanatiling malinis at sapat ang tubig sa fish pond.
Humingi siya ng tulong kay Mang Lando para maglagay ng lambat sa itaas ng ilang bahagi ng fish pond, upang maprotektahan ang mga isda mula sa mga ibong mandaragit. Binago rin niya ang schedule at dami ng pagpapakain, mas kalkulado na ito kaysa dati, at mas sinusundan niya ang mga rekomendasyon ng eksperto. Ginawa niyang pang-araw-araw na ritual ang pag-iikot sa fish pond tuwing bukang liwayway. Sinisilip niya kung may mga isdang may sakit o kung may kailangang linisin. Iniisa-isa niya ang bawat sulok, binubuksan ang ilang gate ng tubig para sa tamang sirkulasyon, at saka inoobserbahan ito ng mabuti kung mayroong pagbabago. Maraming isda ngayon ang masigla anak, pagmamalaki ni Mang Ernesto. Hindi na tulad ng dati na sumasadsad sila sa gilid na parang walang lakas. Nakangiting tumingin si Aimee kay Coco, na palakad-lakad sa balikat niya, waring masayang nakikiramdam sa pagbangon muli ng fish pond. Hindi nagtagal, napansin nilang mas mabilis lumaki at mas malulusog ang kanilang mga alagang isda. Unti-unti, dumami ang ani at nagsimula na silang kumita ng malaki. Naging regular ang pagdating ng mga mamamakyaw na buyer ng tilapia at hito sa kanilang fish pond. Kasabay nito, patuloy rin ang pagdating ng mga mamahaling bato mula kay Coco. Tuwing umaga, makikitang may maliit na piraso ng hiyas na inilalapag si Coco sa kanyang munting tahanan. Hindi man maipaliwanag ng husto kung paano nangyayari iyon, para kay Aimee at sa kanyang ama, isa itong malaking biyaya na hindi dapat sayangin. Dahil sa patuloy na pagdaloy ng kita, nagawa nilang bilhin ang ilang katabing lupa na dati ay masukal at walang pakinabang. Isa-isa nila itong nilagyan ng bakod at idinagdag sa kanilang pinalawak na fish pond. Nagpagawa sila ng mga bagong butas, nag-hire ng mga tauhan, at naglagay ng mga kagamitan para masiguro ang kalidad ng tubig at ng mga isda. Nagsimula nang lumapit kay Aimee ang mga kapitbahay na naghahanap ng trabaho. Nangangailangan siya ng mga tauhan, mula sa mga tagapaglinis ng fish pond, tagapagpakain ng mga isda, hanggang sa mga naglululan ng mga isda kapag hina-harvest na ang mga ito. Halos araw-araw ay may dumarating sa bahay niya, at umaasang makakatulong sila sa negosyo ni Aimee. Maraming salamat sa iyo, Aimee, sabi ni Mang Noli, isang umaga nang abutan niya si Aimee sa gilid ng fish pond. Kung hindi dahil sa trabaho na binigay mo sa akin, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang pamilya ko. Napangiti si Aimee at bahagyang kinamot ang noo. Mang Noli, huwag po kayong magpasalamat ng lubos sa akin. Kung wala rin pong mga masisipag na kamay na tulad ninyo, wala rin kaming magagawa. Lahat po tayo ay may ambag sa tagumpay na ito. Lumipas pa ang ilang taon, at unti-unting lumawak ang fish pond ng kanilang pamilya. Umabot na ito sa 25 ektarya, halos buong paligid ay matatanaw ang malawak na tubig at mga nakaayos na kulungan. Naging kilala sa buong lalawigan ang mga isda ng kanilang fish pond, lalo na ang kanyang tilapia at hito, dahil sa kanilang mataas na kalidad at malinamnam na lasa. Sa mga pamilihan, unang nauubos ang mga isdang may tatak na mula sa fish pond ni Aimee. Mas pinipili ito ng mga mamimili kaysa sa iba pang supplier. Hindi nagtagal, naging pinakamayaman na si Aimee sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila nito, hindi nawala ang kanyang kababaang loob. Patuloy niyang binabayaran ng tama at makatarungan ang kanyang mga trabahador, naglalaan siya ng pondo para sa kanilang mga benepisyo, at handa siyang makinig tuwing may reklamo o mungkahi ang mga ito. Hindi nagtagal, dumami rin ang mga tao sa bayan na nagnais matuto kung paano din nila mapapalago ang kanilang mga sariling fish pond. Hindi nagatubili si Aimee na tumulong. Kung ano po ang kailangan ninyong malaman, handa akong ibahagi, madalas niyang wika sa mga bisita. Hindi lang po ito tungkol sa kita, kundi tungkol din sa pagpapaunlad ng buong bayan natin. Nabuo sa isip ni Aimee na higit pa sa negosyo ang kanyang misyon. Nagpatayo siya ng isang programa para sa mga kabataan, kung saan itinuturo ang tamang pangangalaga ng fish pond, at iba pang kaalaman sa agrikultura. Dito, may mga voluntaryong eksperto rin mula sa kanilang lokal na pamahalaan, at mga dating guro na tumutulong magpaliwanag sa mga kabataan. Maraming humanga kay Aimee hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa kanyang puso para sa komunidad. Tuwing linggo, nagdodonate siya ng ilang sako ng bigas, gulay at isda para sa mga nangangailangan, at tumutulong sa mga proyekto ng simbahan. Alam mo, Aimee, minsang sinabi ng kanyang ama, habang nanunood sila ng mga kabataang nagsasanay sa pagpapakain ng isda, nakaka-proud ka.
Hindi ko inakalang ang dating simple kong anak na kasambahay noon sa Maynila, ay magiging ganito kalaki ang naabot. Ngumiti si Aimee, ngunit napaluhan ng bahagya. Tay, hindi ko mararating ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa gabay nyo at kay Coco, baka hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Tumingin siya kay Coco na nakaupo sa gilid ng bakod, tahimik na nakamasid. Parang nauunawaan ng munting daga, kung gaano kalaki ang papel nito sa lahat ng nangyari. Gayunpaman, labis siyang nagpapasalamat sa biyayang dumating sa kanila. Isang gabi, habang nakaupo si Aimee sa gilid ng fish pond, tinanaw niya ang lawak ng lupain na minsan ay pangarap lang niya. Kumikinang ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, at kitang-kita pa rin niya ang samot-saring isda na lumalangoy sa ilalim. Katabi niya ang kanyang ama, pareho nilang inaalala ang dating hitsura ng lugar, tuyo, at halos walang pag-asa. Aimee, biglang tanong ni Mang Ernesto, sa lahat ng natanggap nating biyaya, ano ang pinakamahalaga para sa'yo? Napangiti si Aimee at tumingin sa kanyang ama. Tay, hindi lang po ito tungkol sa pera o negosyo. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang makita ang ating pamilya na masaya at hindi na nahihirapan, ang makita ang ating mga kababayan na umuunlad rin, at ang malaman na kahit paano, may nagbago dahil sa munting pangarap ko. Napatawa ng mahina si Mang Ernesto, tila ba nakaluwag sa dibdib. Yan talaga ang anak kong si Aimee, anya, hindi makasarili. Lagi kang mag-ingat, anak. At laging mong tandaan na kung ano man ang mayroon ka ngayon, lagi mong igagalang ang iyong pinagmulan. Tahimik si Coco na nasa balikat ni Aimee, waring nakikinig din sa kanilang usapan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipinikit ni Aimee ang kanyang mga mata at nagdasal. Salamat, Panginoon. Salamat, Coco. Salamat sa aking pamilya. Hindi ko mararating ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Para bang kumislap pa lalo ang ibabaw ng fish pond, na parang sumang-ayon din sa kanyang pasasalamat. Batid ni Aimee na hindi rito nagtatapos ang lahat. Bagkus, ito pa lamang ang simula ng mas malaking misyon para sa kanya at sa kanyang mga kapwa, ang magbigay ng pag-asa at patuloy na tulungan ang iba upang makabangon din. Ilang linggo ang lumipas, nahagilap muli ni Aimee ang pagkakataong maupo sa kanyang balcony, kinakandong si Coco, habang tanaw niya ang buong fish pond na pinaghirapan nilang palawakin at pagandahin. Naiisip niya ang mga alaalang kasambahay pa lamang siya noon sa Maynila. Gumigising sa madaling araw, walang ibang inaalalang pangarap kundi ang matulungan ang kanyang mga magulang at kapatid. Ngayon, iba na ang mundo niya, punong-puno ng responsibilidad, kaligayahan, at higit sa lahat, may layunin para sa mas nakararami. At sa bawat oras na napagninilayan niya ang tahimik na lawak ng tubig, dama niya ang katotohanang ang lahat ng pagsisikap at sakripisyo ay nagbunga. Ang dating fish pond na halos wala ng buhay, ngayon ay naging pinagmumulan ng kabuhayan at pag-asa, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng buong komunidad. At sa tuwing mararamdaman niya ang banayad na paglakad ni Coco sa kanyang balikat, naiisip niya ang mahika ng puting daga, ang mahika ng pananampalataya, determinasyon, at tunay na malasakit. Sabi nga ni Aimee sa sarili, marami pa akong gustong gawin, marami pang pwedeng mangyari. Pero handa na ako, dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Naramdaman niya ang yakap ng hangin at ang kislap ng sinag ng buwan sa tubig, at sa puso niya, tiyak niya na ang anumang pagsubok ay kakayanin niya, basta't buo ang kanyang loob, tapat ang kanyang mga hangarin, at may pananampalataya sa Diyos. At sa gabing iyon, nanatiling nagniningning ang fish pond, hindi dahil lamang sa buwan, kundi dahil sa pag-ibig, sakripisyo, at pangarap na bumubuhay dito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, nakita niyang si Christine ang nag-send ng message. Hindi na sila madalas mag-usap mula nang siya ay mapalaya sa bahay ng mga ito, kaya't nagulat siya sa natanggap niyang mensahe. Nakita ko ang mga larawan mo sa Facebook, hindi ko akalain, baligtad na ang mundo natin. Mas mayaman ka na kaysa sa amin. Bakit mo naman nasabi yan? Anong nangyari? Mabilis na sumagot si Christine. Dahil sa pagsusugal ni Daddy. Aimee, nabaon kami sa utang. Lahat ng ari-arian namin ay narimata na ng bangko. Wala na kaming bahay, wala na rin kaming negosyo, pati ang pabrika namin ng mga damit, nagsara na rin. Nanlaki ang mata ni Aimee habang binabasa ang mensahe ng kaibigan. Hindi siya makapaniwala. Noon, halos hindi matitinag ang yaman ni na Christine.
Ang pabrika ng kanilang pamilya ang bumuhay sa maraming empleyado, at naging isa sa mga pangunahing negosyo sa kanilang lugar. Pero ngayon, nawala na ang lahat. Naramdaman ni Amy ang lungkot para sa kaibigan. Alam niyang hindi madaling mawala ang lahat ng nakasanayang karangyaan at seguridad. Ngunit sa kabila ng panghihinayang, alam din niyang may pagkakataon pang bumangon. Hindi siya nagdalawang isip. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaan na tuluyang malugmok si Christine, at ang kanilang mga dating empleyado. Naisip niyang gamitin ang kita sa kanyang fish pond at ilan sa kanyang mga diamante at hiyas, upang bilhin ang nagsarang pabrika. Pagkatapos ng isang linggo, matapos makipag-ugnayan sa mga ahente ng bangko at sa mga taong may kinalaman sa pagbebenta ng pabrika, tinuloy niya ang transaksyon. Sa loob lamang ng ilang linggo, opisyal ng pagmamayari ni Amy ang dating pabrika ng pamilya ni Christine. Isang hapon, nagkita sila ni Christine sa isang maliit na kainan malapit sa dating mansyon ng pamilya nito. Dumating si Christine na nakaayos pa rin gaya ng dati, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi nakita ni Amy noon. Halatang hindi na tulad ng dati ang buhay nito. Christine, tinawag siya ni Amy, nakangiti. Napangiti rin ang kaibigan ngunit bakas pa rin ang pangungulila sa kanyang mukha. Amy, ang dami nang nagbago. Oo nga, sagot ni Amy habang tinitingnan ang menu, ngunit halata niyang hindi ang pagkain ang iniisip ni Christine. Kumusta ka na? Napabuntong hininga si Christine. Hindi ko alam kung paano kami babangon. Minsan, pakiramdam ko parang panaginip lang ang lahat. Isang araw, nasa mansyon ako, walang iniisip na problema. Tapos bigla na lang, wala na ang lahat. Napansin ni Amy ang pamumuo ng luha sa mata ng kanyang kaibigan. Hindi niya ma-imagine kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nito. Hinawakan niya ang kamay ni Christine. May gusto akong sabihin sa'yo, seryoso niyang sambit. Tumingin si Christine sa kanya, halatang naguguluhan. Ano yun, Amy? Gusto kong ibalik sa dati ang pabrika ninyo, diretsyong sabi ni Amy. Binili ko ito mula sa bangko. Nanlaki ang mata ni Christine. Ano? Binili mo ang dating pabrika namin? Tumango si Amy. Oo, pero hindi ko ito binili para ipagyabang o para lang magkaroon ng negosyo. Binili ko ito dahil gusto kong muling buhayin ang pabrika, at makapagbigay ng trabaho sa mga dating empleyado. At gusto ko ring ikaw ang mamahala bilang manager. Napakapit si Christine sa kanyang dibdib, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Amy, seryoso ka ba? Ako ang gusto mong gawing manager. Oo, wala nang ibang mas may alam sa pagpapatakbo ng pabrika kundi ikaw. Alam kong hindi ito magiging madali, pero gusto kong tulungan kang bumangon muli. Pareho nating alam kung gaano kahalaga ang pabrika na yun, hindi lang para sa pamilya mo kundi para sa mga empleyado nito. Biglang tumulo ang luha ni Christine. Amy, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Matapos ng lahat ng nangyari, matapos ng ginawa sa'yo ni Mommy noon, hindi ko inakalang ikaw pa ang magbibigay ng ganitong pagkakataon sa akin. Hinawakan ni Amy ang kamay ng kaibigan. Christine, matagal na yun. Alam kong hindi ikaw ang may kasalanan sa ginawa ng Mommy mo noon. At hindi ako natutong magkimkim ng sama ng loob. Lahat tayo ay nagkakamali, at lahat tayo ay may pagkakataong bumangon muli. Gusto kong ibigay sa'yo ang pagkakataong iyon. Napayuko si Christine, patuloy na lumuluha, ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Makalipas ang ilang buwan, muling binuksan ang pabrika. Marami sa dating empleyado ang bumalik at muling nagkaroon ng hanap buhay. Mabilis na lumago ang negosyo, at dahil sa tamang pamamalakad ni Christine at sa suporta ni Amy, naging maayos ang takbo ng pabrika. Isang araw, dumating si Ma'am Divina sa opisina ni Amy at Christine. Nakasuot ito ng simpleng damit, malayo sa dating marangyang pananamit. May lungkot sa kanyang mukha, ngunit higit sa lahat, may pagsisisi. Napatayo si Amy sa kanyang upuan nang makita ito. Hindi niya inaasahang darating ito sa kanyang opisina. Amy, mahina ngunit taos-pusong tawag ni Ma'am Divina. Dahan-daang lumapit ito at tumingin ng diretso sa kanya. Patawarin mo ako. Hindi agad nakapagsalita si Amy. Noon, pangarap niyang marinig ito mula sa matandang ginang, ngunit ngayon na narinig na niya, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nalaman ko na kung sino talaga ang nagnakaw noon sa bahay, patuloy ni Ma'am Divina. Si Lito, ang kusinero. Matagal na pala niyang binabalak na kunin ang mga alahas ko.
Natuklasan ko ito nang magtangkang nakawan niya ang bagong amo niya. Doon niya inamin ang lahat. Nagulat si Aimee sa kanyang narinig. Matagal niyang inisip kung sino ang tunay na kumuha ng kwintas, ngunit hindi niya kailanman inakalang si Lito pala ang may kagagawan. Aimee, hindi ko alam kung paano kita hihingan ng tawad, mahina ngunit taos-pusong sabi ni Ma'am Divina. Napakasama ng naging pagtrato ko sa iyo noon. At pinalayas kita nang hindi man lang kita pinakinggan. Tumingin si Aimee kay Christine, na tila hinihintay ang kanyang tugon. Alam niyang may karapatan siyang magalit, ngunit hindi niya kayang mabuhay na may dinadalang sama ng loob. Hindi na po mahalaga yun, Ma'am Divina, sagot niya matapos ang ilang sandali. Ang mahalaga, natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Habang pinagmamasdan ni Aimee ang mag-ina, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa kanyang puso, muli siyang nagpasalamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay sa kanya, at kay Coco, ang munting nilalang na nagbigay ng himala sa kanyang buhay. Isang gabi, pagod si Aimee mula sa isang buong araw ng pag-aasikaso sa fish pond, maaga siyang nahiga sa kanyang kama. Sa tabi niya, payapang natutulog si Coco sa kanyang maliit na bahay. Napatingin siya sa munting daga at napangiti. Sa isip niya, isang himala ang pagdating ni Coco sa buhay niya. Kung hindi niya ito nailigtas noon sa atik, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila ngayon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sa kanyang pagtulog, dinala siya ng kanyang panaginip sa isang mahiwagang kagubatan. Nakapaligid sa kanya ang matatayog na puno, ang kanilang mga dahon ay kumikislap na parang hiyas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya si Coco, nakatayo sa ibabaw ng isang makinang na bato. Ngunit hindi na ito ang simpleng daga na nakilala niya, ang kanyang maliit na katawan ay bumalot sa gininto ang liwanag, at sa paligid niya, may mga magagandang diwata na nakangiti at nakatingin sa kanya. Isang diwata ang lumapit kay Coco at hinaplos ito. Coco, ikaw ay pinagpala. Binibigyan ka namin ng kakayahang makahanap ng kayamanan hindi para sa sarili mo, kundi para sa isang taong may mabuting puso. Nagningning lalo si Coco habang binibigyan ito ng basbas ng mga diwata. Nakaramdam ng init si Aimee sa kanyang puso habang pinagmamasdan ito. Pakiramdam niya, siya mismo ang pinagpapala sa panaginip na iyon. Isang diwata ang lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang ulo. Aimee, ang iyong kabutihang loob, tiyaga, at pagiging mapagmahal ay siyang dahilan kung bakit ka nabiyayaan. Huwag mong kalilimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa yaman ng mundo, kundi sa pagmamahal na naibibigay mo sa iba. Bago siya magtanong, unti-unting naglaho ang kagubatan at biglang nagising si Aimee mula sa kanyang panaginip. Huminga siya ng malalim at agad na tumingin kay Coco, na payapang natutulog sa tabi niya. Hinaplos niya ito ng marahan. Hindi lamang isang alaga si Coco, isa itong kaibigan, isang tagapangalaga, isang biyayang ipinadala ng langit upang baguhin ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, napagdesisyonan ni Aimee at ng kanyang pamilya na ipagdiwang ang kaarawan ni Coco. Simula noong araw na nailigtas niya ito mula sa atik ng mansyon ng kanyang dating amo, ito na ang unang pagkakataon na binigyan nila ito ng espesyal na araw bilang pasasalamat. Hindi ito isang marangyang selebrasyon, tanging silang mag-anak lamang ang naroon, ngunit puno ng saya at pagmamahal ang munting salo-salo. Sa gitna ng hapagkainan, may isang maliit na cake na espesyal nilang inihanda para kay Coco, kasama ang iba't ibang putahe na kanilang pinagsaluhan. Napatingin si Aimee sa kanyang mga magulang at mga kapatid, at hindi niya mapigilang mapangiti. Dati, pinangarap niya lamang na magkaroon ng mas maayos na buhay para sa kanila. Ngayon, hindi lang sila nasa magandang kalagayan, kundi nakakatulong pa sila sa iba. Hawak ang isang baso ng juice, tumayo si Aimee at tumingin sa kanyang pamilya. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, sa pagsuporta sa akin mula sa umpisa. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Hinaplos siya ng kanyang ina sa balikat. Aimee, anak, ikaw ang nagdala ng biyaya sa ating pamilya. Hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa iyong kabutihan at kasipagan. Tumingin si Aimee kay Coco, na tila nakangiti rin sa kanya habang nakaupo ito sa ibabaw ng mesa. At syempre, nagpapasalamat din ako kay Coco. Kung hindi ko siya natagpuan noon, hindi natin mararating ang kinalalagyan natin ngayon. Nagdasal silang lahat, nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang dumating sa kanilang buhay. Sa katahimikan ng gabing iyon,
hindi maiwasang maramdaman ni Amy ang labis na kaligayahan. Sa buong buhay niya, natutunan niyang hindi lang tungkol sa pera o kayamanan ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay ang kakayahang maging masaya, makatulong sa iba, at mapanatili ang kabutihan sa puso. Habang nakatingin siya sa bituin sa kalangitan, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Sa puso niya, muli siyang nagpasalamat sa Diyos, sa kanyang pamilya, at kay Coco, ang mahiwagang munting kaibigan na naging daan sa lahat ng ito. At sa gabing iyon, natulog si Amy nang may ngiti sa kanyang lobby, buo ang loob na anuman ang mangyari sa hinaharap, mananatili siyang tapat sa kanyang sarili at sa kabutihang kanyang tinatanggap at ibinabahagi.